Hi everyone! Good evening! So, it's me, Lizelle, and welcome back to my channel. So, ayan, naka-uniform pa ako para sa inyo. Hala, sige, sasagot tayo ng question regarding sa Pag-ibig Fund. Question number 1. Ma'am, disapprove po ang akong loan. O, diba? Ang aking loan to, guys. Disapprove daw ang kanyang loan sa virtual nung nag-check siya. So, ngayon, possible ba daw na mabago yon? Reminder sa inyong lahat, no? Lalo na sa mga employed dyan, and then yung mga employer ninyo ay may mga virtual account na. So, matik yan tayo mga empleyado ng company na pinagtatrabahuan natin, dapat naka-virtual na din tayo kasi para din naman sa atin yan, para convenient sa ating lahat yon. Okay? Hindi mo na kailangan lumabas ng bahay, kailangan mo lang ng cellphone, kailangan mo lang ng data connection, ng magandang connection para loan ka doon sa yung virtual account, okay? Kapag ganyan po, na halimbawa, 2 beses, 3 beses ka na nag-try na mag-file sa virtual online account mo ng multi-purpose loan, and then, panay-certify ang employer mo, pero 3 beses ka na din na disapprove ng paulit-ulit ng Pag-ibig Fund. Alam nyo kung ako sa inyo, ang gagawin nyo dyan ay i-stop nyo muna ang pagfa-file sa virtual online account ninyo at pumunta kayo sa pinakamalapit na Pag-ibig Fund office doon sa inyo at tanungin mo kung bakit ikaw ay na-disapprove samantalang na-certify ka naman ng employer. Ito ang lagi kong sasabihin sa inyo, ha. Kapag tayo ay na-certify na ng employer, may text tayong nare-receive kay Pag-ibig Fund. Sinasabi doon na na-approve na ng employer mo yung loan application mo. Pero hindi ibig sabihin nun is goods na goods ka na 100% ang loan mo. 'Di ba? Previously sa aking mga vlog, sinasabi ko din to palagi. Kasi ano to parang reminder to sa inyo. So, kapag ka ganun, magpunta na kayo kay Pag-ibig Fund at tanungin nyo na sila kung bakit na-disapprove. Kasi possible talaga niyan is kung meron kang existing na utang sa Pag-ibig Multi-Purpose Loan, for sure niyan, may mga buwan ka na nakaligtaan bayaran. Okay? So, kung alam mo naman sa sarili mo na halimbawa, empleyado ka, tapos nag-leave ka sa duty mo or nawalan ka ng duty, so matik yan, no work, no pay, no remittance tayo. Kasi, alam nyo, kahit 10 beses pa kayong mag-file dyan ng paulit-ulit sa inyong mga virtual account, and then, panay-certify din ng 10 beses ang employer ninyo, 10 beses ka din madidisapprove ni Pag-ibig Fund. Kasi, hanggat hindi mo nasisettle yung mga dapat isettle or yung mga dapat i-comply sa Pag-ibig Fund, kung bakit ka na-disqualified, wala talagang mayayari. Okay, so, nag-aaksaya ka lang ng panahon at oras sa kakapindot dyan sa sa computer mo or sa cellphone mo na umaasa ka na, ay, baka sa pang-5, ma-approve na ako ng Pag-ibig Fund. Okay, so maigi po na ipacheck nyo agad sa Pag-ibig Fund kung bakit kayo ay approve kay employer and then pagdating sa Pag-ibig Fund ay disapprove kayo. Kasi for sure niyan, may problema. Okay, dito na lang muna natin tatapusin ang ating Q&A natin sa Pag-ibig Fund kasi ang dami ko ng pawis, ang init. Okay, so thank you everyone at syempre huwag niyong kalimutan dito ang mag-subscribe sa aking channel for more Pag-ibig topic and other information. Okay, so thank you everyone and God bless.